Hello sa inyong lahat. Meron ako ditong sample video or sample demo ng paggamit nitong Alan QRPH terminal device sa aking small project. Yung small project ko is consist of Node MCU at saka relay, wherein pag may na-receive na payment ang Alan QRPH terminal device, dapat matitrigger yung relay. For example, on this setup, sa 20 pesos na payment, 1 minute yung time na naka-close or na-trigger yung relay. Yung connection between sa terminal at saka sa Node MCU o Node MCU ay simple lang. Meron lang dalawang wire. Yung yellow at saka red. Wherein yung yellow, ito yung wire for pulse signal. Yung red is for the ground. Dapat kasi black to pero yun kasi yung wiring ng ng terminal device. Kaya ginawa ko na ring red. Yung red connected sa ground ng Node MCU. Then yung yellow is D2. And then yung aking relay naman, meron lang siyang tatlong wire. Yung pula is for 5 volts, yung black ay sa ground, and then yung white is para sa signal o sa trigger, yung white. Meron ako ditong sample code. Ito, ipopost ko mamaya sa video yung link ng code para matest nyo din. Ayan. Ngayon, magta-try akong mag-send ng payment sa Alan terminal device using GCash. I-click ko muna si terminal. Meron ditong test 20 for 1 minute. Amount is 20. Mag-generate siya ng QR code. Ngayon, using my GCash app, scan ko yung QR. Okay. Then, pay ko. Okay, then wait natin mag-trigger yung relay pag may na-receive na payment yung terminal device. Dapat may ilaw na yellow dito sa relay. Ayun, na-receive ang payment, nanilaw yung relay, ibig sabihin na-trigger yung relay or na-close yung relay. Yung setup nito sa code is 1 minute pag may na-receive na 20 pesos. Wait lang natin. Mga around a minute. What time is it na ba? 95. Okay, habang inaantay natin matapos yung trigger, explain ko lang yung Alan QRPH. Ito is like is like parang coin slot reader ng Alan na gumagamit din siya ng pulse signal. And then pwede mo siyang by the way, namatay na yung relay, 1 minute na. Okay na yung relay, tapos na. Ibig sabihin nakalipas na yung 1 minute. Now, back tayo dito sa Alan QRPH terminal device. Ito, pwede itong replacement sa mga coin slot na universal like yung Alan Universal Coin Slot Reader, or pwede rin siyang replacement dun sa bill acceptor. Pero dapat pulse signal yung ginagamit nila kasi itong device na to is pulse signal din. Now, sa actual, meron tayo ditong machine. Ito, meron tayo ditong timer. Ginagamit siya commonly sa PisoNet at saka sa car wash. Yung original setup kasi nito, gumagamit siya ng coin slot reader dito. Pinaltang ko lang itong Alan QRPH terminal device na instead na maghulog ako ng coin, mag-scan ako ng QR ngayon. Now to test,
Click ko muna yung screen. And then pili ako dito ng time. 1 minute, 2 minute, or 3 minutes. I-click ko lang yung 1 minute. 1 minute wash for 20 pesos. Then magge-generate siya ng QR. And again, using my GCash app, i-scan ko ulit yung QR. Ang valid, wait lang, malabo. Ang valid pa din, ano ba yun? Ayan. Then, pay natin. Okay, paid. Then dapat, pag na-receive yung payment, tatakbo yung timer for 1 minute. Wait lang natin, is around mga 6 seconds before ma-receive yung payment. Ayun, na-receive na yung payment. Umandar na yung timer. Wait natin matapos. For 1 minute. Hmm, 25, 24. Yun, tapos na yung 1 minute. And then, papakita ko rin sa inyo yung connection nitong terminal device ng Alan dito sa machine. Open ko lang to para makita natin. Ito siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung dating connection ng coin slot. Ito yun. Ipinaralel ko lang yung dalawang wire, which is yung ground sa ground connection ng terminal, at saka yung white, ito yung sa pulse signal ng coin slot, pinarallel ko lang din sa wire ng pulse signal nitong terminal device. Yun lang, ganun lang kasi ito yung connection, and then pwede mo siyang gamitin. Yan yung Alan QRPH terminal device. Salamat sa panonood, and yun lang.